ba sinabi ko sa'yo huwag kang magpapakita sa akin? Ang gusto ko, takpan mo yung mukha mo gamit ang basa na yan. Dapat hindi mo na sinunod yung utos ni Ma'am. Ayoko lang kasing mawalan ng trabaho. Nag-iipon kami ni Inay ng pera ngayon eh. Mahirap na, nandito lang yung pera mo. Kung ako sa'yo, itabi mo yan sa bangko. Mamaya kung ano mangyari dyan, para sa kinabukasan pa naman ni Mariposa yan. Uy, in fairness, ang bait ng nanay mo binilhan ka niya ng cellphone. Hindi sa kanya galing to. Ako mismo bumili nito, no? Yung ipon natin na tinago ko sa taas, wala na. E di kinuha ko para yun sa kinabukasan ni Mariposa. Sinisingil ko lang yung tulong na binibigay sa inyo ng mami ko. Ngayon, kung gusto mo talagang makuha yung pera mo, edi kausapin mo yung mami ko. Baka palayasin pa kayo nandito eh. Nay, huwag niyo na pong dibdibin yung nangyari. Pera lang po yung nawala sa atin. Sa bagay, tama ka. Ang pera napapalitan. Pero ang buhay, hindi. Malapit na po akong sumahod dun sa paninilibihan ko kay na Inigo. Kaya makapag-ipon po ulit tayo ng panibago. Huwag ka mag-alala, anak. Hindi ko hahayaan talagang mawala yung perang yan. Pagbubukas kita ng savings account sa bangko. Ayos po yun, Nay. May konting ipon pa naman po ako ngayon eh. Kung gusto nyo, bukas, pagkatapos natin magpatingin sa doktor, dumaan tayo sa bangko. Doktor, meron ba akong, appointment sa doktor? Meron? Opo, Nay. Alam mo, anak, ipagpaliban na lang kaya muna natin. Kasi, ang gastos na naman yung check-up na yan eh. Tsaka okay naman ako, anak. Okay ako. Nay, kayo na rin po yung nagsabi, ang pera napapalitan, pero ang buhay hindi. Tapos saan niyo magpa-check up? Panalo ka. Panalo ka lang ng palagi eh. Ang hirap makipagtalo sa matalino, no? Dok, kamusta po yung lagay ni Inay? Bumubuti po ba yung puso niya? Hindi ko pa masasagot yan, Mariposa, no? 5 days to 1 week ang hihintayin natin bago lumabas ang resulta ng mga test ko sa kanya. Dok, alam niyo, maganda na po yung pakiramdam ko. Sa tingin ko nga pwede na akong tumigil sa pag-inom ng gamot eh. Hindi ko po kayo papayagan dyan, Aling Amalia. Kailangan po, diretso pa rin ang pag-inom nyo ng gamot. Nay, narinig niyo. Nanggaling na mismo kay Dok. Bawal pa po kayong tumigil sa pag-inom ng gamot, ha? Mariposa, eto ang bodega ha. Dito nilalagay lahat yung mga hindi na kailangang gamit. Ha? Inigo Villamor. Oh, Ate Wenang. Ang dami niyo po palang medals tsaka trophies. Sabi ko na nga ba, matalino yung lalaking yun eh. Dapat naka-display to dun sa kwarto niya. Ay, nako. Magagalit sa'yo yun pag ginawa mo yan. Bakit naman po? Hindi po ba dapat pinagmamalaki niya pa at puro gold medal po to? Gold. Ayan, o. Pag masa mo mabuti, ito, o. Ayan. Silver medal. Ito yung natanggap niya nung graduate siya ng elementary. Siya ang salutatorian. Bakit hindi po siya naging valedictorian? Hindi ko rin alam ang buong kwento. Pero, ang pagkakaalam ko lang, noong mga panahon yun na yung nagsimula ang pagkakalayo ng loob ni Sir Inigo sa kaning Ma'am Rosana. Yung hindi niya pagiging close sa mami niya, ang dahilan kung bakit niya pinabayaan yung pag-aaral niya dati? Sa tingin ko, ganun lang. Kaya, balik mo na yan doon at umpisa na natin ha. Marami pa tayo ilalagay dito. Alam mo, linisin na natin yan. Oh, ba't nakamaskara ka ulit? Ha? Sa school naman, di mo yan suot ah. Tapos hindi ka naman inuubo. Ba't suot mo ulit yan?
Naglinis kasi ako kanina sa bodega. Maalikabok kaya nagtakip ako ng mukha. Wala naman tayo sa bodega eh. Alisin mo na yan. Hindi, okay lang. Sige, natuloy na natin to. Tara. Naaalangan ako eh. Ako na mag-aalis. Ayan. Mas okay, di ba? Sige. Kuya Inigo! Look, ang daming pinabili sa atin ni Auntie, oh. Mamaya na yan. Kailan ka bang papatutor kay Mariposa? Sige, Ate, paakit na lang po muna sa kwarto. Kinausap kasi ako ni Auntie. Huwag na daw ako magpatuloy dyan sa kaklase mo. Malagi siya nakikialam. Because I know what's best for you and your cousin. And you! I told you, takpan mo yung mukha mo, di ba? Ikaw ang dahilan kung bakit nagtatakip ng mukha si Mariposa? I don't like her face. Nakakaasiwa. Huwag mo siyang pagdiskitahan. Wala siyang ginagawang masama. We're running out of funds, Roman. So are you suggesting na i-give up natin yung research natin? What I'm merely suggesting is maghanap tayo ng isang tao na magbibigay sa atin ng research grant para mapagpatuloy natin ang pag-aaral natin dyan sa babaeng paru-paro na yan. Alfred, tayo lang nakakalaman ng existence niya. Mawawala siya sa atin kapag may ibang makaalam tungkol sa kanya. What? Isa siyang philanthropist. And she's willing to give a research grant sa kung sino man makakapagpatunay sa mga mystical creatures. Mas lalo na ang isang parowa. Pare, siya na ang solusyon sa ating problema. Ma'am Rosana, aalis na lang po ako. Huwag niyo na pong awayan si Inigo. Pinagtataasan mo ba ako ng boses dahil lang sa isang maid? She's my classmate. And more than that, kaibigan ko siya. Just leave us alone. No. Siya ang aalis dahil hindi siya marunong sumunod sa utos ko. You heard me. Sige na, go. Malis ka na. Hindi ka alis. Inigo. Wala kang ginagawang masama kaya hindi ka alis. Hindi mo siya pwedeng tanggalin. Well, pamamahay ko pa rin to, so ako pa rin na masusunod. Tita Inigo, stop it na. I'm trying my best to change. Inaayos ko yung pag-aaral ko para maging proud kayo sa akin. And Mariposa is helping me do that, paalisin niyo siya. I don't like her simply because of her ugly face. Nothing more. And you, yung sinasabi mong sinusubukan mong magbago, give it up. Alam mo kung bakit? Kasi kulang ka dito kahit anong gawin mo. Kahit na ano sabihin mo dyan, wala ka pa rin talinong namana sa daddy mo. Lagi na lang hinahanap niyo si daddy sa akin. Matagal na siyang patay. And yet, akong anak niyo buhay, pinipilit niyo maging katulad niya. Wala na akong boses dito sa bahay na to. Sumang-suma na ako nakikinig sa mga utos mo. Pagod na ako! Boss, I'm sorry. Kaya pala tayong unwanted dito sa bahay na to. Di ba, umalis na lang tayo. No, Inigo! Inigo, come back here! So kilala mo bang personal tong Rosana Villamor na to? I've heard stories na mayaman siya, na biyuda siya ni Armando Villamor.
Yung university professor na nag-publish ng papers tungkol sa mga parowa. Yeah, Professor Villamor. Yeah. If I remember, namatay siya sa isang aksidente sa isang mga expeditions niya. Oh, there you have it. Alam mo, gusto lang naman ipagpatuloy yata ni Rosana Villamor yung hindi natapos ng kanyang asawa. Pero, kung tama nga ang iniisip ko, ay kukontinue lang niya ang research ng asawa niyang namatay para lang malaman kung may proof ang existence ng mga parowa. Alfred, hindi tayo handa ipakita sa ibang tao. Come on, pare. Just give her a chance. Makipag-set up ka ng meeting kay Rosana Villamor. You know very well na kailangan natin ng tulong niya. Wala pang 2 years old nung namatay yung daddy ko. Kala ko magiging close na kami ni Mami, pero hindi pa rin. Pinili niya akong tumira sa lola ko. Bakit? Hindi ko alam. Busy daw siya sa negosyo para masiguro yung future ko. Anong time na namatay si Lola? Grade 3 ako nun. Akala ko yun na yung chance para makapag-bond kami, pero wala pa rin eh. Dahil busy pa rin siya? Oo. Hindi ko maintindihan eh. Mayaman naman kami. She could have spent more time with me than her work. Alam mo yung binibigay mo yung best mo para sa kanya, pero wala pa rin eh. Ultimo pag-aaral ko inaayos ko para sa kanya. Nakita ko nga pala yung medals mo dun sa bodega niyo. Kaya alam ko matalino ka. Hindi, para kay Mommy. Hindi enough yung mga medals na yun para sa kanya. Nung naging salutatorian ako, yun yung sinabing tama yung hinala niya. I'm not like Dad. That I wouldn't amount to anything. Imagine. Kaya simula noon, sumuko na ako. Bakit ko pa susubukan kung baliwala na naman lahat sa mami ko, diba? Ay, naku. Nakita mo yung ginawa ng pinsan mo? He chose that maid over me. Pinagtatanggol lang niya yung kaibigan niya, tita. Teka muna, pinagtatanggol mo ba yung pinsan mo sa akin? Wala po akong pinapanigan sa inyo ni Kuya Inigo. I'm just stating a fact, tita. Malaki ang naitulong ni Mariposa kay Kuya Inigo. His grades are getting better. Yeah, his grades are getting better, but not great. He can't change overnight, tita. Kapag hinayaan niyong mawala si Mariposa sa kanya, baka bumalik lang siya sa dati. Palipat-lipat ng school, hindi nag-aaral. Tita, 3 months siyang hindi nagpakita sa inyo after niyo mag-graduate ng elementary. Gusto niyo po bang maulit yun? Nagpapasalamat ako sa'yo. Dahil pinagtanggol mo ako sa mami mo. Pero mas gugustuhin ko na mawala ng trabaho kaysa lumala pa yung gulo niyo. Malabo na magkaayos kami ni Mami. Mali naman yata yung sinasabi mo. Dahil kahit papano, mami mo pa rin siya. Kami nga ni Inay. Siyempre, hindi may iwasang di magkatampuhan, di ba? Pero hindi namin hinahayaang matapos ang gabi na hindi kami nagkakaayos.
get your point. Pero iba si Mami. Masyadong malalim yung dahilan ng pinag-awayan namin. Kahit na, kausapin mo pa rin siya. Dahil mas lalo lang kayo magkakalayo kung mananahimik ka lang. Nak, Inigo. I'm so worried about you. Sorry po. Akala ko iwanan mo na naman ako eh. Alam mo, huwag kang mag-sorry sa akin. Dapat nga ako ang humihingi ng tawad sa'yo eh. Yung kaibigan mo, I'm not firing her anymore. Okay? At yung sinabi ko about you and your dad, kalimutan mo na yun. Bakit ba laging kinukumpira niyo ako kay Daddy? Because I want you to be the best person that you can be. Gusto kong matuto kang tumayo sa sarili mong paa in case na merong mangyari sa akin. Tagal na kayong absent sa buhay ko. Hindi ako naniniwalang negosyo ang dahilan kung bakit lagi kayong wala dito. Ma, bakit laging wala? Well, you want to know the truth? Hanggang ngayon, hinahanap ko pa rin ang pumatay sa daddy mo. Di ba po aksidente ang pagkamatay niya? Yun ang sinabi ko noon. Dahil wala naman maniniwala sa akin pag sinabi ko kung anong totoo. Na pinatay siya ng isang paruwa. Isang taong paru-paro. Tama naman yung sinabi mo dun sa kaklase mo, anak. Mali naman yung pinagsisiksikan mo yung sarili mo sa kanila. Lalong-lalo na kung pagmumulan lang ito ng away nilang mag-ina. Sana nga po magkaayos na po sila nung nanay niya. Naawa po kasi ako kay Inigo eh. Kaya pala wala po siyang bilib sa sarili niya. Dahil kahit yung nanay niya hindi naniniwala sa kanya. Kaya napakaswerte ko po sa inyo, Nay. O bakit mo naman nasabi yun? Kasi po, kahit hindi ko kayo kadugo, at kahit paminsan-minsan sinusuway ko kayo, hindi pa rin nawawala yung tiwala niyo sa akin. Alam mo, anak, ang lahat ng tao nagkakamali. Pero ang kagandahan sa'yo, kinapupulutan mo ng aral yung mga pagkakamali mo. Ginagamit mo sila para maging mabuting anak, mabuting tao. Kaya naman proud na proud ako sa'yo, anak. Proud na proud din po ako na kayo ang nanay ko. Ay, anak. Talaga. Tagal ng panahon na mula nang mag-cross ng landas natin. Okay na tayo dito, Roman. I think we have 1 or 2 unknown butterflies dito sa area na to. At saka pare, utang na loob. Gabi na. Umuwi na tayo. Maaga pa, marami pa tayo makita. Maaga? Yeah, let's go explore some more. Pare, tulog na yung mga paru-paro. Wala na tayo makikita ngayong gabi. Let's go home. Ayun oh! Mga paru-paro? What are you talking about? Alfred! Alfred, you gotta see this. What? What is it?
Babae? Sa gitna ng gubat? Mukhang... diwata yan, pare. Diwata yan eh. Alfred, can you act like a scientist? Please. Okay. Sino siya? Mali yung tanong mo eh. Yan mo. May pakpak siya. Huh? Ano? The question is, anong klaseng nilalang siya? Alfred, may pulsa pa siya. Huh? Ngayon alam ko na isa ka ng Parowa. Pero meron ka bang katulad mo? O nag-iisa ka lang dito sa mundo na to? Ang gwapo niya, mabait. Kala ko ba di mo siya crush? Panalo ako. Ako yung napili mong kapartner sa Quiz Bee. Thank you. Malandi ka! Hindi totoo yan, Becca. Bakit? Malandi ka naman talaga! Ano gusto mo? Malandi ka! Malandi! Mas lalong humihina ang puso niyo. Kailangang maoperahan kayo sa lalong madaling panahon. Excuse me, Mrs. Villamor? Oh, Mr. Guevara, nasaan ang mga Parowa? Gusto kong makita. Please settle down. The contest is about to start. He's such a weirdo. Cute talaga. Mare, parang hindi ko yata kayang ibigay si Mariposa sa tunay niyang mga magulang. Pwede mo namang hindi gawin yun. Paano kung hindi ko ginawa yun tapos bigla na lang ako nawala sa mundong to? Ano po yung sabi niyo?